meron pong grupo ng mga doktor at mga abogado na naghain po ng MR, Motion for Reconsideration, sa Ombudsman. Bakit ba naman kasi pinawalang sala nyo kaagad si ngayon na Executive Secretary Ralph Recto? Bakit nga ba pinawalang at, sala? PhilHealth President Ledesma. PhilHealth na yan. Anong kaso ito? Bayad ka ng bayad kung hindi naman magagamit ng tama. Ilipat ng pondo. May rules sila. Si Senator Jinggoy Estrada yung nakulong. Bakit? Hindi sumunod sa kanila. Hindi talaga lumipat. Pinanindigan niya yung desisyon niya, mga insan. So ito na, pagdating kay Chis Escudero. Lumipat, tumawid bakod. Naging kalyado nila, kakampi nila. So ano nangyari? Binasura din lahat ng kaso. Pati yung sinasabing ikakaso kay Senator Joel Villanueva, sabi na lutong-luto na daw, salang na, nawala din lahat yun, mga insan. So dahil ito si Recto ngayon, kaalyado nila, pinalusot din. Makikita po natin dito kung mas palaliman pa natin ang pagtingin sa mga timelines, ang figures na importante dito. Makikita natin ang Lipa City, which is the area of Secretary Recto. Para sinabi ata ni Recto na kinuha nila yung para sa ibang mga programa o proyekto na gagawin ng pamahalaan. Ang tanong kasi, anong proyekto ba? Saan yung proyekto na sinasabi? 'Di ba? Bakit kung naglipat na kayo ng pondo mula sa PhilHealth, bakit binenta nyo pa rin pag-aari ng gobyerno? So yun ang mga insan, reaction insan po muling nagbabalik at syempre muli ko po kayong iniimbitahan lalong-lalo na po dyan sa mga hindi pa nakakapag-subscribe pero nanonood po dito sa ating channel. Huwag po kayong mahiya, libre lang po mag-subscribe. Subscribe na po kayo mga insan. At eto nga, pag-usapan po natin ngayon dahil medyo parang nagising na ang korte at umaksyon na dito sa mga kalokohang pinagagawa ni Rimulya. So alamin natin to mga insan kung ano at kung paano nagising itong korte at ngayon parang mababaliktad na ata ang sitwasyon. Di ba maganda to mga insan kasi minsan kasi pagka yung tao alam mong may kamali ang ginawa, minsan kailangan din yan paminsan-minsan tinatapik para alam nila kung saan sila nagkamali, alam nila kung saan yung hindi tama yung kanilang pinag-aagawa. Kailangan lang talaga tapikin ang isang tao na alam naman natin kung nagkamali sila o hindi. Kaya wag na natin patagalin itong mga insan. Simulan na natin magbigay ng reaction sa balitang ito. Eto na mga insan. Meron pong grupo ng mga doktor at mga abogado na naghain po ng MR, Motion for Reconsideration, sa Ombudsman. Bakit ba naman kasi pinawalang sala nyo kaagad si ngayon na Executive Secretary Ralph Recto at PhilHealth President Ledesma? Ito po yung sala kay Recto. yung paglilipat ng pondo. Ang sabi ng Korte Suprema, unconstitutional. Yes. Pero sabi ng Ombudsman, wala nga kayong kasalanan. So merong nilabag, sali ka batas, pero walang lumabag. Isang linggo, ibinalita natin, di ba? Meron pong grupo ng mga doktor at mga abogado na naghain po ng MR, Motion for Reconsideration, sa Ombudsman. Bakit ba naman kasi pinawalang sala nyo kaagad si ngayon na Executive Secretary Ralph Recto? Bakit nga ba pinawalang sala? PhilHealth President Ledesma. PhilHealth na yan. Anong kaso ito? Bayad ka ng bayad kung hindi naman magagamit ng tama. Ilipat ng pondo. May rules sila. Nang sabi ng Korte Suprema, unconstitutional. Yes. Pero sabi ng Ombudsman, parang ganito, no? Ang sabi ni Recto, wala akong kasalanan dyan, ha? Hugas kamay lang yan. Tapos sabi ng Ombudsman, wala nga kayong kasalanan. So merong nilabag, salig ang batas,
pero walang lumabag. Parang gano'n. Ayos Meron yun ah. sila mga Nilabog sa ligang batas pero walang Oo. lumabag. Ano yun? Si Professor, ito yung isang abogado. Attorney Rodel Taton, siya po Dean of the Graduate School of Law ng San Sebastian College. Ano, at nag-advocate po ng democratization ng higher legal. Ayan. Isa ho ata ang lead counsel na nag-ain ng reklamo nung nakaraang linggo. Attorney, napapanood po kayo sa Net 25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Attorney Taton, magandang hapon po. Magandang hapon, Jen and Nelson. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay at sa mga nakikinig. Opo. Attorney, ano po ang nickname o malimit na tawag sa inyo? Natawag nila akong Dean or minsan Rodel, no? Attorney. Attorney Rodel na lang. Para kasirap-nirap kaming attorney, ang haba po eh. So, Attorney Rodel, sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay, baka hindi ho gaano bigyan nyo nga kami ng konting background. Bakit ho ba yung inyong grupo ng mga doktor at mga abogado, ay naghain kayo ng motion for Mga reconsideration mga grupo sa na yung mga ombudsman, insan, attorney? Abogado tsaka mga doktor. Yes po. Kami po, Loko ka, boy. Kung nagkasakit ka, di ka askasuhin yan, mga practicing doktor. doctors, no? Mga medical professionals sa probinsya ng Iloilo at kasamahan ko din ang ilan sa mga abogado who believe in this cause, no? Especially that we are talking about public health, healthcare system, and this issue on PhilHealth, no? Kami po ay isa sa grupo na nagsampa ng kaso laban kay Executive Secretary and Emmanuel Ledesma, the former PhilHealth President and CEO, no? Ang aming pong final na kaso is for the illegal use of public funds or property, Oo. violations ng RA Tatanggal lang yun, mga pondo ng PhilHealth, nililipat kung saan At the same time, no, sinasabi natin, technical malversation. Opo. Ano po pinaka-gist, attorney, ng inyong motion na inihain? Ang pinaka-gist ng final namin ay nais po natin ang ombudsman ay suriin ng mas maigi. Tama, tama naman, Ang kaso ombudsman. na aming isinampa at sinasabi po namin na the ombudsman allegedly or the ombudsman erred in requiring proof of intent for technical malversation. Ang sinasabi natin dito, ang technical malversation ay isang kaso na pinatawag natin sa batas natin na mala prohibita na offense kung saan ang criminal intent ay hindi kinakailangan o hindi elemento, no? Ang mala prohibita offense is that offense which is not necessarily immoral, but it is criminal because the law says that it is criminal, no? Ang intent or ang motive ay hindi po bahagi dito, hindi po dapat tinitingnan, no? Pero kaya ini-invite natin ang opisina ng ombudsman na tingnan ito kasi ang sinasabi natin is intent is not necessary for mala prohibita offense, no? Ang sinasabi din namin ay ang ombudsman committed an error in treating the special provision 1B of the 2024 General Appropriations Act as Ito lang kasi ang mga insan no? Ang hirap kasi dito sa ombudsman natin ngayon, itong si Boying Remulla, pagkaalyado kasi nila, permis palulusutin. Di ba? Permis walang kaso. Di ba? O, katulad na nung ginawa nila dito kay Senator Jinggoy Estrada, kila Chis Escudero, kila Joel Villanueva, at marami pang ibang mga senator. Di ba? Sa nabanggit ko, si Senator Jinggoy Estrada yung nakulong. Bakit? Hindi sumunod sa kanila. Hindi talaga lumipat. Pinanindigan niya yung desisyon niya, mga insan. So ito na, pagdating kay Chis Escudero. Lumipat, tumawid bakod. Naging kaalyado nila, kakampi nila. So ano nangyari? Binasura din lahat ng kaso. Pati yung sinasabing ikakaso kay Senator Joel Villanueva, sabi na lutong-luto na daw, salang na, nawala din lahat yun, mga insan. So dahil ito si Recto ngayon, kaalyado nila, pinalusot din. Di ba?
Sablay na nga yung ginawa, kinuha yung mga pondo, pinaglilipat kung saan-saan, kaya ang dami tuloy yung mga naghuhulog sa PhilHealth na hindi mabigyan ng benepisyo dahil wala daw pondo. Meron man, nag-rules pa sila ng 24 hours kailangan nandoon nakumpine ka bago makuha mo yung benepisyo. 'Di ba? Eh paano kung hindi ka abutin ng 24 hours katulad nung ipinalabas sa Jessica Soho? Hindi nila nagamit yung PhilHealth. Ang tagal nilang hinulugan. Kinamatayan na lang ng tao na naghulog. Hindi talaga nagamit. 'Di ba? O asan yung dapat sa totoo lang mga insan dapat ano na lang voluntary na lang yan eh. Kung gusto mo maghulog sa PhilHealth, maghulog ka. Kung ayaw mo, wag ayoko ano sa PhilHealth. Di naman napapakinabangan yun. 'Di ba? Eh meron pang mga kurap na namumuno. Kurap na mga alimuyong diyan sa loob ng PhilHealth. Oh. So paano magagamit ng tama ng mga nagbabayad dyan sa PhilHealth? Yung benepisyo na dapat na makukuha nila, hindi nila nakukuha. Diba? Di ba katarantaduhan yung mga pinagagawa ng mga to? Tapos sa isang iglap, dahil kaalyado mo Boying, kaalyado ng administrasyon, lusot agad yung kaso. Pag hindi nyo kaalyado, sigurado, ipit yan, kakasuhan at kakasuhanin yan. Hindi yan pwedeng umalis sa inyo na walang kaso. Automatic yan, kakasuhan nyo dahil hindi inyo. Diba? Tuloy natin ang video yung mga insan. Valid justification for the transfer. Kasi ang sinasabi po natin dito, Only in this tingnan natin administration. ang history ng special Ang provision na hindi, ito. mga insan. Hindi po ito lumalabas sa General Appropriations Bill, sa House of Representatives, hindi din ito lumabas sa Senate Appropriations Bill. Lumabas lamang po ito doon sa pagkatapos ng bicameral conference, no? And kung busisiin pa natin, and we have to look into this deeper, no? Ang participation, for example, ni now Executive Secretary Ralph Recto, if we have to look at the timelines, no? Recto was House of Representatives Sakto sa apelyido mo, gawa kang in Recto. 2022. Gawang In Recto. 2023, kasama po siya sa Bicameral Conference Committee na magsuri ng Sa recto mo rin makikita yung mga peke, sa recto mo rin makikita yung mga falsifikado, sa recto mo makikita yung budol. Ayan. Pinangatawa na ng recto. Nagpasuntabi sa inong mga recto na mga bait. Marami naman akong mga kilalang recto. January 2024, Ewan ko lang sa isang to. Makaampun to. Secretary to implement the new unprogrammed appropriation provisions in the General Appropriation. Kasi dito sa picture mga insan, itong si Boying o si Recto, para magkamukha, matching hawig. Hindi kaya magkapatid to. Wait mo lang si Boying. Appropriations of the OCC fund balances. And on May 10, August 21, and October 16, 2024, Recto ordered PhilHealth not to transfer 60 billion to the National Treasury. Anong tin-transfer na And Recto? makikita po natin dito kung mas palaliman pa natin ang pagtingin sa mga timelines, ang figures na importante dito. Makikita natin ang Lipa City, which is the area of Secretary Recto. Lipa City has unprogrammed appropriations from 50 million pesos in 2023. Lumobo ito in 2024 sa 3 billion Grabe, laki, no? 600 Pera, mga million insan. pesos, no? Or 7,100% increase, no? Kung kailan siya umupo as Secretary of Finance. And kung titihan pa natin mas malalim, no? Correct ko pala paghahanap ng pera ng palasyo. Saan ko kunin yung pera? Makikita natin kung sino-sino ang mga contractors. Tapos ilalagay sa maleta. Records Easy. show Oh. the DPWH portal and Marekta. and also the reports would show that these Natanggap din kaya itong maleta sa Recto, mga insan. contractors are
are related Malit, may laman mga damit. Mag-abroad, mga ganun, di ba? Ano sila, kayo na mga insan, magkano kayo. Naisip mo agad, pero alam mo, si Redon nga, papaya ka, mangga yung laman ng ano niya, tsaka wig eh. Diba? Naleta niya. Kasi kinuha ng pera doon eh. Pinalita niya. Siyempre, ganun lang talaga niya. I think the ICI recommended for the prosecution, no, in relation to this unprogrammed O kaya ano kaya pinalit ko sa maleta. here is that there is not only a pattern of corruption that is being presented by these figures that I have mentioned, but pag tinignan po natin dito, ang ebidensya po ay hindi po magsisinungaling. No? Tama. And this, mga ebidensya, mga... Talaga magsisinungaling yung record niya. Dito ay... Pag walang record dyan, tampering yun. Tinampered na nila. Kahit nga may record, pwede rin palang tampering, bawasan hindi. Pero hindi yan, And makikita po natin na at this stage of the proceedings, sa investigation stage, kailangan po na mas mapailalim pa ng Office of the Ombudsman ang pagtingin sa mga ebidensya, sa mga circumstansya, sa mga datos, sa mga facts, no? Para makita na there is a sufficient ground hindi gagawin ng Ombudsman yan, before the investigative kaya doon niya si Recto eh. Opo. Pagalitan niya ni Junior. Kay Nelson, kasi parang pinoint out ng ombudsman doon sa kanilang desisyon na hindi daw po na ipakita ng complainants na mayroon pong motibo doon sa paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth papunta ng National Treasury. Hindi daw po na-establish ng complainant, Attorney Rodel. And this is what we're trying to say. Pilit nga, yung para sa kalusugan ng mamamayan, nilipat mo sa ibang ahensya. Malino yung motibo nun. Ay, nako. There was a violation of the law because the Universal Healthcare Law provides Hindi ng mga to, di ba? Kung abogado sila, mga insan, alam sila batas. Akala nila yung mga ordinaryong tao, malilin lang na nila eh. Hindi nila alam. Nag-iisip na rin yung mga ordinaryong tao, malalim na rin nag-isip. Para sa pataasin. Basic lang yan mga insan eh. Para sa pangkalusugan, ililipat mo sa iba, para sa ano? Sa maleta. Ibang proyekto na wala namang proyekto. Basic lang yan mga insan. Ba't matatanggalin nyo yung dami nang nagpapagamot? Within those defined under the PhilHealth law and the Universal Healthcare law. And we are saying that motive and intent are not necessary elements here. Attorney, si Nelson po. Attorney, ganito kasi para maliwanagan ng ating mga simpleng Hindi ba ko dito mamamayan. mga insan sa dalawang Ang partner? Kongreso ay bumubuo ng mga unprogrammed Gagaling sila mga. ang Magaling program ng mga host, siyempre sa Bible din. So, anong tawag doon? Program Natututo ka rin talaga sa ano. Application, sa program appreciation, di ba? Kaya Nakalagay sila na pinapanood sila mga ganito, may mga sobrang kakasin tayo, pero ito inuulit hindi sila. kasama sa kabuuan ng budget. Maghihintay sila ngayon ng perang bagong papasok na hindi, tama po ba na hindi buwis? Sila lang, Tama po sila ba? talaga yung para Pagkakaintindi sa namin? katotohanan. Same din sa ano, sa SM naman. Ayon dito sa Ganun din yung pinapalabas nila. Parang sila na lang yata yung mga channel na hindi bias. GAA, no? Kumbaga, Nilalabas siya talaga nila yung nakasulat bako ng sa gobyerno. Sa listahan ng mga proyekto para sa taong ito. No? Pero, because there is an unprogrammed appropriation, parang na-distribute ito sa mga makapangyarihan, no? In fact, narinig natin ang pag-usisa ni Justice Amy Lazaro Javier, no, sa ating Solicitor General. Sa oral argument, opo. Yes, oral argument. And alalahanin natin that the case of PhilHealth was declared unconstitutional ang transfer, no? Yes. Pero ang questions nga ni Justice Javier dito is that Labag naman sa Constitution yung ginawa nila, tapos hindi pa rin nananagot. ay ginamit para sa infrastructure project. Sobra ka naman, Julie. Opo, infrastructure, sabi po ng Solicitor Huwag ka naman General. masyadong no? And pahalata, men. ito ay hindi para and nauukol
sa public health. Totoo kaya mga kumakalat mga insan. Boy, daw aso Alam niyo ni po ba na Dayun at the yun. time of the transfer of this amount, O isa sa mga aso kasi marami mga ang mga claims si Claire ng Castro. PhilHealth na hindi nga Given na yun matugunan mga at insan sabi. maaksyonan ng PhilHealth. O hindi, hindi ako nagsabi ng mga insan ha. Ito sa social media namin sasabi. Miyembro na Mamaya sa akin kayo magalit. mga hospital, sa mga clinics ng doktor na mga Mamaya marinig pa ni and ang iba Erin namatay na Tulfo, lang pwede dahil yung kampatay, hindi kalat ka. hindi sapat sa kanilang pera. Ang ganda na lang pala yung mga insan. Diba? Masyadong bitin man yung video. Panoorin nyo na lang doon sa Net25. Saganang Mamamayan. Mga insan na doon, tinalakay naman nila yan ng buo. Kumuha lang tayo ng konting clip para mapag-usapan natin. Galing yan kay nakalimutan ko yung channel niya. Latest update ata, PH yun. Basta ganun. Latest headlines, PH yun. Yun dun sa channel niya ko to na kuha mga insan at ito ginawa ko ng reaction video. So, yun nga, gaya ng sinabi nung abogado, isa sa mga naghain ng reklamo, unconstitutional yung ginawa nilang paglipat ng pag-transfer ng pondo from PhilHealth doon sa finance. Hindi natin alam kung saan nila gagamitin yung pondo. 'Di ba? Kasi kung babalikan natin, para sinabi ata ni Recto na kinuha nila yung para sa ibang mga programa o proyekto na gagawin ng pamahalaan. Ang tanong kasi, anong proyekto ba? Saan yung proyekto na sinasabi? 'Di ba? Bakit kung naglipat na kayo ng pondo mula sa PhilHealth, bakit binenta nyo pa rin pag-aari ng gobyerno? Nagbenta pa kayo ng gold. Ano ba 'yun? Asan yung mga proyekto? 'Di ba? O yung mga insan sa mga lugar nyo, tingnan nyo sa paligid ninyo. Asan yung mga proyekto ng gobyerno? Yung sinasabing pabahay, asan yung pabahay? Sino na nabigyan? Naramdaman ba? Magkomento kayo dyan. Galawin nyo yung baso. Di ba? Huwag naman po tayo garapalan. Kita naman po, hindi ko mo binubulag kami ng mainstream media, ay hindi na namin alam yung katotohanan. Hindi na namin nakikita na walang proyekto yung gobyerno. Di ba? At saka, di ba kayo na rin nagsabi, pag may kasalanan, papanagutin. Humarap. Huwag itago. Tulad ginagawa ni Listro. Di ba? Paharapin nyo, pasagutin nyo sa mga reklamo. Di ba? Ligan yung reklamo, merong ebidensya. Huwag nyo ipapakita na dahil kaalyado nyo, lusot na sa inyo. Diba? Huwag nyong unggusin yung taong bayan. Wala na tayo dun sa era na madali nyong malinlang yung taong bayan. Hindi na ganun ka epektibo. Yung pang-uuto, yung panlilinlang, yung pagtutwist ng katotohanan, hindi na talaga epektibo yun. Dahil may mga social media na, dahil may mga vlogger na nagpapakita, nagbibideo ng katotohanan kung totoo ba yung mga pinagsasabi ng mainstream media na kumukuha lang ng clip. Minsan sinasabihan yung mga vlogger na, hindi, ini-edit nyo lang yan eh. Din ginawa nila, nilive nila eh. Ano masasabi nila? Nag-iba na naman sila ng kwento. Diba? So, sana talaga yung ating korte ay hindi mahawakan ng administrasyong ito, hindi nila makontrol. Nang sa gayon, merong pang sandigan, merong pang matatakbuhan ang mga ordinaryong Pilipino, ang mga taong nagkakaso dito sa mga mandarambong na to at mga protektor ng mga mandarambong diyan sa gobyerno. So, kayo mga insan, ano masasabi nyo? Kung meron kayong mga komento dyan, hinanaing, pa-shoutout, ilagay sa ating comment section. Huwag po kayo mahiya, mag-subscribe libre lang po. At syempre, bisitahin nyo rin yung ating Facebook page at TikTok dahil dumadami tayo dyan mga insan. Maraming salamat sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Paalam po.